At kaugnay nga po ng pagsisimula ng pasukan sa araw na ito, makakapanayan po natin sa linya ng telepono si Chief Superintendent Generoso Servo Jr., ang tagapagsalita po ng Philippine National Police. Bago General Servo, si Kirby po ito, sir. Yes, Kirby, magandang tanghali at sa ating mga taga-subaybay. Opo, sir, going along, medyo hapon na po at nagsimula na po ang klase. Kanina pa pong umaga. Sir, kamusta na po at ano po ang assessment po sa mga bisinti po ng mga eskwelahan sa buong bansa sa oras na ito, sir? Well, tama ka, no? Nationwide ang ating Philippine National Police under the instruction ng ating Chief PNP, General Purisima, talagang nag-mobilize. Minaximize natin ang deployment sa lahat ng mga apektadong lugar. Yan, mga eskwelahan, at saka mga vicinity nito. Sa ngayon po, talagang patuloy din ang aming monitoring at sa ngayon naman wala naman tayong naitatala na masasabi natin ang untoward incident na maiugnay natin sa opening of classes. Kanina, personal ko rin kausap ang tagapagsalita ng NCRPO, ganun din sa Metro Manila. Kaya masasabi natin na sa ngayon, medyo maganda pa ang sitwasyon natin sa buong bansa. Opo, good to hear yan, General. Pero sa mga araw nito, General, gaano po ba karaming katao po o ng mga pulis po ang i-deploy po ng Philippine National Police? Kasabay na rin po ng mga kaakibat po na lokal na pamahalaan po ng gobyerno. Well, marami to, no? Sa Metro Manila lang, mahigit 10,000 ang ginagamit nilang pulis ngayon sa pagbubukas ng klase. Sa ibang region, depende sa laki, 4,000 hanggang 3,000 hanggang mga 4,000 ang deploy nila for this purpose. At yun nga po, tuloy-tuloy natin itong gagawin, lalong-lalo na yung masasabi nating kampanya laban sa mga criminal elements na posibleng mambiktima ng ating mga mag-aaral. Opo. So, General, nabanggit niyo po na tuloy-tuloy po yung inyong monitoring po sa mga eskwelahan po sa ating lugar. Sir, meron po bang particular hours o number of days po kung hanggang kailan po nakatodo bantay po ang pulisya po dito po sa mga lugar o mga eskwelahan po sa ating bansa? Well, sa ngayon, tumutok talaga tayo ngayong opening of classes. Pero umasa po kayo na itong pagbabantay natin sa mga mag-aaral, labanan, lalong-lalo sa mga criminal elements, criminal gangs na pwedeng mag-biktima dito sa ating mga kabataan. Ituloy-tuloy pong gagawin ito ng Philippine National Police. Magiging kaakibat na po ito ng aming ginagawang anti-criminal campaign. Okay. Nang sa ganun matiyak natin na ligtas po sila sa mga krimen. At the same time, sir, tatanungin ko na rin po, sir, as of this hour po ba, meron na po ba tayong update po, kaugnay po nung naganap po na pagsabog dyan po sa may Serendra Tower po dyan sa may bahagi po ng Taguig? Bilang update po, sa ngayon po ay nagpupulong yung tinatawag nating Crisis Management Committee. Okay. Magkikita po sila at magsasama-sama mamaya sa area ng Serendra na kung saan nandun si Secretary ng ating local government, Secretary Marojas. Andun din ang ating PNP, ang Bureau of Fire, at yung buong Crisis Management Committee na ginawa natin para rito sa pamumuno na rin ng ating Taguig Mayor, Honorable Lani Cayetano. So umasa po kayo, tulad ng ipinangako ni Secretary Marojas, talagang magiging masinop at komprehensibo yung gagawin nilang pag-iimbestiga dito sa insidente pong ito. Mamaya, magkikita po sila para pag-usapan yung mga latest tungkol sa ginagawang investigasyon. Opo. Sir, at sa mga hindi po nakapanood sa nangyari po doon po sa pambobomba na o pagsabog pong naganap ng Taguig. Sir, as of the update po, gaano po karami ang nasugatan po at namatay po dito po sa nangyaring insidenteng ito, sir? Well, yun nga, nagkaroon ng pagsabog dito sa Serendra 2, specifically yung Unit 501B. At ito ay nagresulta nga sa kamatayan ng 3 at 5 na-injured. At yun nga po, kaya nga patuloy ang ginagawang investigasyon ngayon ng ating mga concerned agencies para matiyak ano pa mga naging dahilan nito. Noong araw na sumabog kasi rin yun na pinaprioritize ng PNP, ng Bureau of Fire o ng buong DILG yung more or less kaligtasan ng mga occupants ng building na apektado. Kaya sa kayo naman ay nakatutok po kami sa pag-iimbestiga. At nakakako naman po ang ating SILG na magiging very, very objective sa pag-iimbestiga, magiging scientific
ang magiging approach Opo. po natin dito at magiging transparent po tayo. Opo. Ipapahayag na po sa publiko pag ready na yung magiging resulta po ng investigasyon po na ito. Okay, sir. Alam ko po, napaka-busy po ng araw po ninyo sa ngayon. Marami po kayong tinututukan. Maraming salamat po sa pagbibigay po ng oras sa News at 1 at sa PTV4. Hanggang sa muli po, wala pong iba si Spokesperson General Serbo ng Philippine National Police. Magandang hapon din po at maraming salamat.